Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang aking mga alagad sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito ay tinatawag nating hello. Ano tawag natin sa araw na ito? Wednesday daw. Oo, syempre naman. Ano ba? Ano tawag natin? Miyerkules Santo. Ito mga to, ginigising ko lang po kayo. No? Mga tulog pa ang mga diwa. No? Isip-isip. No? Miyerkules Santo. Pero, mas kilala rin ito bilang Spy Wednesday. Sabihin nyo nga po. Spy. Sa Tagalog, espiya. No? Espiya. Ano ibig sabihin ng espiya? Hello. Kaya ginising ko yung mga utak para magising, no? Maalog natin. Ano ibig sabihin ng espiya? Yung kunwari kakampi mo, pero kakampi ng iba. No? Kakampi mo kunwari, kasama mo, pero kakampi ng iba. No? Espiya. At sinong espiya? Bakit si Judas? Kasi nakikipagkasundo na siya dun sa mga kumakalaban kay Jesus. Pero sumasama siya
kay Jesus. Bakit siya sumasama kay Jesus? O para malaman niya yung mga saan ba ito magpupunta. Ano bang ginagawa nito? Tapos, anong gagawin niya sa mga impormasyon? Isusumbong niya. Sasabihin niya sa mga kaaway. Spy Wednesday. Sapagkat narinig natin sa Ebanghelyo, ang pagbubunyag ni Jesus sa taong magtatraidor sa Kanya. Siya'y walang iba kundi si Judas Iscariote. Tingnan nyo, no? Yung espiya, nagtatago. Pinapangalandakan ba niyang siya'y espiya? Hindi. Pero kahit siya'y magtago, alam ni Jesus. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Alam ni Jesus. Kaya hindi makapagtatago si Judas. Matapos makipagkita ni Judas sa mga punong saserdote, sa mga matatanda ng bayan, sa mga eskriba at pariseyo, na pagkasunduan nila, natatanggap siya ng 30 pirasong pilak na pera. Kapalit ni Jesus. 30 pieces of silver coins. Grabe, no? Ginawa niyang kalakal si Jesus. Ginawa niyang negosyo si Jesus. Binenta niya si Jesus. Kung si Jesus nag-invest kay Judas sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan, di ba gano'n ang kaibigan? Nag-i-invest kayo sa isa't isa, nag-i-invest kayo ng tiwala, nag-i-invest kayo ng oras. Ano pa ini-invest nyo sa kaibigan nyo? Nag-i-invest kayo ng pasensya, unawa, ano pa ba? No? Pinagsamahan, memories. Di ba? Ganun na magkakaibigan. You spend for each other. No? Nag-i-invest ka. No? Hindi lang naman pera. No? Yung nag-google ka ng panahon, nagbibigay ka ng yung panahon. No? Nag-invest ka sa relasyon ninyo. Samantalang si Judas, ginawa kang investment. Magkaiba yon. Naintindihan niyo yon? Nakita niyo yung pagkaiba? Sa'yo, ininvestan ka ni Jesus. Pero si Judas, ginawa niyang investment si Jesus. Ganyan ang mga Judas. Ginagawang investment yung tao. Dahil matapos pakitaan si Judas ng maganda, binenta niya si Jesus. Pinagkakitaan niya si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. May mga ganyan din naman tayong kaibigan. Yung ginagawa tayong investment, no? Sasama-sama sa atin, ganyan, no? Pero sa huli, pagtalikod mo, binibenta ka. No? May ganun kayong kaibigan? Judas, no? Grabe. No? Alam niyo po, ang 30 pirasong pilak noon, panahong iyon, alam niyo bang halaga nun? Hello? Ang halaga ng 30 pirasong pilak ay halaga ng 4 na buwan na sahod ng isang ordinaryong manggagawa. 4 na buwan. Magkano ba ang sahod ng ordinaryong manggagawa? Minimum ngayon. No? Ganon. No, yung minimum ng isang buwan ng isang ordinaryong manggagawa times 4. Yun ang halaga ng 30 pirasong pila. Doon pinagpalit ni Judas si Jesus. Well, sapat yon kung ikaw ay binata. Di ba? Yun ngang may asawa, di ba? Hirap na hirap ng pagkasyahin ang minimum wage. No? Sa binata, pwede na. Pero minsan kapus pa. No? Sa daming pangangailangan ng mga binata ngayon, di ba? Pwedeng sapat na para makapamuhay ng 4 na buwan. Pero hindi tatagal. Kaya masasabi nating cheap. Alam niyo ibig sabihin ng cheap? No? Yung mababa.
ang uri. No? Sabihin nating cheap itong si Judas. Ang babang uri. No? Dahil madali siyang bilhin. Sa murang halaga na ipagpalit niya ang relasyon niya kay Jesus. Kaya sa murang halaga din, pinagpalit niya si Jesus. Sa bagay, di ba, pag cheap ang tao, cheap din ang mga nagagawa. Yung mga nagpapalit dyan sa mga relasyon, yung mga pinagpapalit ang relasyon, ang cheap. Bakit? Ang tagal nyo nagsama. Isang problema lang, kinaliwa mo asawa mo. Hello? Ang tagal nyo magkaibigan. Isang utang lang, ayaw mong bayaran. Hello? Di ba ang cheap? Ang dami nyo ng pinagsamahan eh. Hindi yun mapapalitan ng pera. Hindi yun mapapalitan ng kahit na anong halaga. Pero pinagpalit mo, ang tawag sa'yo, cheap. Magkakasama kayo eh. Tapos sa isang ganyan lang na ipagpalit, tinalikuran mo. Di ba ang cheap? Kaya, huwag mong pinagpapalit. Basta-basta ang iyong relasyon kung ayaw mong matawag na cheap. Mababang uri. Pero, hindi na din tayo magtataka. Magtataka pa ba tayo kay Judas? Hindi na. Dahil kung matatandaan natin nung Lunes, natandaan niyo yung Lunes? Anong ginawa ni Judas nung Lunes? Hindi ba nung makita niya na binubuhos ang pabango sa paan ni Jesus? Sino nagbuhos? Si Maria. Hindi yung nanay, hindi yung si Maria na kapatid ni Lazaro at Marta, yung kaibigan ni Jesus na Maria. Anong binuhos? Pabango. Alam niyo po ba, noong binuhos yon, di ba, nakwenta agad ni Judas ang halaga ng pabango. Alam niyo po kung magkano yung pabango? Hello? 300 denaryo. Ano katumbas ng halagang 300 ang denaryo noon? Alam niyo po? Alam nyo ba, 1 taong sahod ng ordinaryong manggagawa. Tingnan nyo, no? Pagkumparahin nyo. Kaya nga masasabi natin ang cheap nito ni Judas. No? Yung si Maria, ibinuhos na pabango, 1 taon na sahod. Magkano yun sa panahon natin? No? Tayo bumibili ng pabango. Kung bibili ka ng pabango, di ba? Kahit mamahalin pa yung pabango, di ba? Mga mamahalin na pabango, no? 20,000, 50,000. Pero, hindi pa din yun. Ito, 1 taong sahod na halaga. No? Kung halimbawa ang sahod ng ordinaryong manggagawa ay 16,000 ba? Isang buwan? Parang ganon, no? 16 to 18,000 o to ganyan. 1 taon, how much is that? 200 plus. Biruin mo, ganon halaga noong pabango. Pero, si Maria, binuhos lang kay Jesus. At hindi sa katawan, sa paa. Tayo, pag nagpapabango, saan? Dito lang, ganyan lang. Tama na yan. No? Kaya umaabot yung pabango natin ng 20 taon. Sambote lang, di ba? Kasi halos tipid. No? Pagdating nga dito, ginaganyan na natin. No? Parang, tingnan nyo? Ano ibig sabihin nun? Pagkukumparahin natin ang dalawa, kung titignan natin ang dalawa, masasabi natin ang cheap ni Judas. Di hamak na mas mahalaki pa ang halaga ng naibigay ni Maria. At siya'y kaibigan lang, pero si Judas, alagad. Naipagpalit niya agad si Jesus sa halagang 4 na buwang sahod. Well, hindi naman natin hinuhusgahan at di naman tayo naghuhugas kamay kay Judas para idiin siya. Dahil huwag tayong magmalinis. May mga pagkakataon din na ipagpapalit natin si Jesus
Hindi man sa pera, pero madalas naippapalit natin si Jesus sa ibang bagay. Naipagpapalit ang pagsisimba sa lakad ng pamilya o outing, o di ba? Hindi magsisimba, bakit? May lakad kami, Father eh. O. At ang mas nakakalungkot, naipagpalit ang pagsisimba sa paglalaba. O, tinan mo, naglaba ka ng linggo, napagod, ayaw mo na magsimba. Hello. Buti nga yung iba naglaba. Yung iba naman nakipagchismisan lang, no? Wala. Linggong-linggo nakikipagchismisan. No? Kaya pagod. Pagdating sa misa, hindi sumasagot sa salmo responsorio. Pero pag wala sa misa, ay naku, gamit na gamit ang bibig. Hello. Di ba po? No? Tayo magmalinis. Na ipagpapalit natin si Jesus minsan sa mga kumakatok sa bahay natin. Ano yung kumakatok sa bahay? Yung mga nagtatanong na, maliligtas ka ba? Oh, di ba? Konting pangungumbinsi, konting bola-bola, tumalikod na sa pananampalataya. Di ba ang cheap? Na ipagpapalit si Jesus dahil sa mga pinagdadaanan, no, ng problema lang, nagalit na agad sa Diyos. Oh, hindi na Katoliko, ayaw na magsimba. Oh, at maging sa paglilingkod natin, na ipagpapalit natin. Hello, sa mga naglilingkod, di ba? Dahil sa trabaho, tampo sa kapwa-lingkod, o tampo sa pari, ay ayaw na mag-serve. No? Hindi na nagpakita, magre-resign ako. Oh, di ba? Wala namang namimilit po sa inyo. No? Pero, look at that. Naipagpalit mo. Samantalang ilang taon ka nang naglilingkod. Sayang yun, di ba? Sayang yung haba ng panahon. Sayang yung haba ng taon. Yung ang dami mo nang tiniis, isang iglap lang, pinagpalit mo. Hindi ba? Ang cheap. Pero mabuti na lang, hindi cheap ang tingin sa atin ng Diyos. Si Jesus, kahit ipinagpalit natin, hindi siya nagsawang at nagsasawang magpatawad. Dahil mataas, dahil mahal, mataas na halaga ang turing sa atin ni Jesus. At lalong higit dahil mahal tayo ni Jesus, kaya hindi niya tayo ipagpapalit. Yan ang ibig sabihin ng mga mahal na araw. Naipaliwanag ko na, mula Lunes hanggang ngayon, ang ibig sabihin ng mahal na araw. Bukas, iba ng ating pagdiriwang. Papasok na tayo sa Easter Triduum. Triduo. Ibang pagdiriwang naman iyon. Kaya, ito yung ibig sabihin ng mahal na araw. Mga kapatid, mga ordinaryong araw na ginawang espesyal ni Jesus dahil sa mataas na turing at mataas na pag-uuri sa atin gamit ang pagmamahal. Amen? Amen. Nais ko magpasalamat sa mga kabataan natin na nagtanghal kagabi at ganun din sa lahat ng mga nanood ng ating Via Crucis. No? Maraming salamat po. No? Pinaghirapan po yan ng ating mga kabataan. Kaya naman po, ako po'y natutuwa at nagpapasalamat sa kanila. Ganun din, nanyayahan ko kayo mamayang gabi ang ating Sacrament of Confession, pangungumpisal, kumpisalang bayan. Kaya po, punta po kayo pagkatapos po ng banal na misa sa ganap na 6:00 ng gabi. Po, magsitayo na po ang lahat. Hindi ka cheap. Mataas ang uri sa iyo at turing sa iyo ng Diyos. Kaya nga, mangumpisal ka para maramdaman mo ang pagtrato at pagmamahal sa iyo ng Diyos. Isang mahal na araw po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan
ni Kristo. Salamat sa Diyos.